Are you okay? Tanong ni Linux kay Tanya nang manahimik ito bigla. Now, I understand you kung bakit mas pinili mong mamuhay ng simple at malayo sa mga kamag-anak mo. Are you blaming him? Ano ba sa tingin man dapat kong maramdaman? Hindi naman nakapagsalita si Linux dahil doon. Napatitig na lamang siya kay Tanya. Kung napapansin niyang maganda na ito dati pa, mas lalo itong gumanda ngayon at naging palaban ang itsura ng mukha niya. Napangiti naman siya dahil malaki talagang pinagbago ni Tanya. Malayong malayo sa dating Tanya. Sa pananamit at pananalita pa lang nito'y alam mo nang maraming nagbago. I think we have to go. Masyado na kitang naabala. Sad naman ni Linux na matapos na silang magkape. Let's go? Anas naman ni Tanya. Saka sila tumayong dalawa. Tahimik lang naman sila sa loob ng kotse hanggang sa makarating sila sa harap ng kumpanya ng De La Madrid Group. Bumaba naman na si Tanya at ganoon na rin si Linux. Nananatili lang naman sa tapat ng pintuan ng sasakyan niya. Salamat! Nice to meet you again, Linux. Nakangiti nitong Saad. Nice to meet you too, Tanya. Sana hindi lang ito yung huli na makakasama kita. Saad niya. Tumango at ngumiti lang naman sa kanya si Tanya. Nakakunot naman ang noo ni Damir na papasok ng kumpanya habang hawak-hawak ang mga papeles galing sa kotse niya. Nakatitig lang siya sa dalawang taong nag-uusap. Sige, mauna na ako. Ingat ka. Wika ni Tanya saka kumaway na lamang kay Linux. Pumasok naman na siya sa loob ng kumpanya at hindi napansin si Damir na kanina pang kunot ang noong nakamasid sa kanilang dalawa. Napailing na lang naman si Damir. Hindi alam kung bakit napapahinto at nagsasalubong ang mga kilay niya kapag nakikita niya si Tanya. Hindi niya naman ito kilala pero bakit parang pakiramdam niya matagal niya na itong kilala. Ewan nga ba niya? Nalilito tuloy siya. Pumasok na rin siya sa kumpanya niya at naabutan pa niya naghihintay na bumukas ng elevator si Tanya. Wala naman siyang imik na tumabi kay Tanya. Nilingon naman ni Tanya ang taong tumabi sa kanya. Napatingala na lamang siya dahil sa tangkad nito. Iniwas niya naman kaagad ang paningin niya nang si Damir ang nakita niya. Nang napahugot na lamang si Tanya ng malalim na hininga dahil parang bigla siyang kinabahang makita si Damir. Hindi niya naman iyon pinahalata. Pumasok na silang dalawa sa loob ng bumukas ito. Sa susunod na araw na ang show, mukhang masyado ka na ring abala. May mga kulang pa ba? Tanong ni Damir habang nasa loob sila. Sinisiguro ko lang lahat na magiging okay sa araw ng show. Ayaw ko lang nagkakaproblema at naghahabol sa oras. Mas maganda na yung bago ang show ay nakaayos na lahat ng gagamitin. Ganun na rin ang mga magiging bahagi ng show. Seryoso naman itong Saad. Napatango naman si Damir sa kanya dahil mukhang mapagkakatiwalaan nga talaga ito sa negosyo. Okay, that's good then. Puntahan na lang kita mamaya sa office mo para sabihin natin i-check ang mga kakailanganin sa susunod na araw. Sure. Tanging sagot ni Tanya saka nauna na lumabas. Lumabas na rin si Damir pero napahinto pa siya sa paglalakad at sinundan niya na tingin si Tanya na hindi na siya nilingon pa. Diretso lang itong naglakad hanggang sa lumiko na ito. Napapabuntong hininga na lamang si Damir para talagang mahigit pang dahilan kung bakit nagkaka-interes siya sa dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tanya na makaupo siya. Talagang ang wala siyang naging alam sa loob ng 7 taon. Wala siyang nalaman kahit isa sa mga nangyari. Gusto niya lang naman bumalik at ipakita na hindi na siya Tanya na masyado nilang minamaliit dahil wala may pagmamalaki. Sinubukan niya ito ng buo niyang atensyon pero hindi niya magawa. Masyado naglalayag ang isip niya. Napatingin na lamang si Tanya sa taong pumasok sa opisina niya. Kanina pa ako kumakatok pero hindi ka nagsasalita kaya pumasok na ako. Blanko lang naman saad ni Damir habang nakapamulsa pa ang 2 kamay. I'm sorry. Marami lang talaga akong iniisip. Tumayo naman na siya sa lumapit kay Damir. Let's go. Wika niya sa kabinuksan ng pintuan. Dumiretso naman na sila kung saan fina-finalize na lamang ang mga dress at gowns nila. Tiningnan naman nila at mukhang okay na ang lahat. Umakyat naman sa malit na hagdan si Tanya para tingnan pa ang mahabang buntot ng dress na nakasampay. Tinitingnan niya kung nasunod ba ang lahat ng mga disenyong gustong mangyari sa mga designer kahit ng malilit na bagay lang. Hindi pwedeng may mawala kahit na isang maliit na disenyo. Napapatango-tango naman na siya dahil mukhang magiging matagumpay ang malaking show ng De La Madrid Group. Pababa na sana siya ng hagdan nang matapakan niya ang isang madulas na tela. Nanlaki na lamang ang mga mata niya dahil alam niyang babagsak siya. Oh! Nanlalaki mata sambit niya. Kung babagsak man siya ay alam niyang may kataasan din yon dahil nasa 3 baitang siya ng maliit na hagdan nang matapakan niya ang madulas na tela. Naialis naman ni Damir ang kamay niyang nakapamunsa na makita si Tanya na pabagsak na. Naging mabilis ang kilos niya at sinalo si Tanya.
Napapikit na lamang si Tanya dahil ang kala niya ay bumagsak siya sa sahig pero bahagyang napakunot na lamang ang noo niya nang wala siyang maramdamang sakit sa katawan niya at ramdam niya rin na dalawang brasong tila sumalo sa kanya. Dahan-dahan pa niya iminulad ang isa niyang mata. Sumalubong naman sa kanya ang nakakunot na kilay ni Damir. Ibinaba naman na siya ni Damir nang bigla na lamang sumakit ang ulo niya. May mga imaheng bigla na lang lumitaw sa isipan niya pero masyado malabo yun. Pakiramdam niya, nangyari na ito pero hindi siya ang lalaking sumunod sa isang babaeng malalaglag din sa katulad na hagdan. Okay ka lang ba? Tanong ni Tanya dahil napahawak na lamang si Damir sa sentido niya. I'm okay, don't worry. Sagot niya lang naman pero hinihilot pa rin niya ang sentido niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Tiningnan niya naman si Tanya at ang kabuuan nito. Pero talagang kilala niya si Tanya pero hindi siya sigurado. Simula kasi na makita niya si Tanya ay nagsisimula na rin ang malabong imahe na lumilitaw sa isipan niya. Are you sure? Yes, please be careful. Wika niya naman. I'm sorry and thank you. Sambit naman ni Tanya. Minsan pang tiningnan ni Damir si Tanya nang ma-realize niya ang sinabi niya. Hindi naman ito ang una niyang beses na sinabi yun sa dalagang nasa harapan niya. Pero hindi niya kasi napapansin ang mga salitang nabibitawan niya. Malumanay lamang ang tinig nito. Iniwas niya naman ang paningin niya sa dalaga saka inabalang sarili sa mga gawain niya. Pakiramdam niya tuloy, ibang tao siya ngayon. Tila ba naging maamong tupa? Pareho nilang pinatay ang oras nila sa pag-check kung okay na bang lahat. Nang matapos sila ay naupo naman silang dalawa sa sofa at parehong ramdam ang pagod dahil ilang oras din sila nakatayo. Mukhang okay na lahat. Isang dress na lang kung ganun ang hindi mo nakikita. Tanong naman ni Damir. Ganun na nga. Ang alam ko, idadala na lang na designer ang gawa niya sa araw ng show. Nakita ko naman yung design niya at maganda siya. Yun ang panghuling ilalabas na suot ng top model natin. Okay, ipinagkakatiwala ko sa iyo to, so I trust you. Don't disappoint me, Miss Montalvalo. Blanko niya ng saad. Tanging sagot ni Tanya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Anong oras na siya nakatulog kagabi dahil sa pag-aasikaso ng lahat? Nilingon naman siya ni Damir. Tinitigan niya ito mula sa mga mata niya at mapupulang labi. Napapailing na lamang siya dahil wala naman siyang naalalang nakita o nakasama niya na ito dati pa. Baka sa sobrang pagod ay baka kung ano-ano na lang naiisip niya. Magpapa-order na lang ako, dito na tayo kumain. Muling sagot ni Tanya habang nakapikit pa rin. Kinuha naman na ni Damir ang cellphone niya at tinawagan si Nico. Para ito na lang umorder na makakain nila. Naghintay naman silang dalawa sa sofa. Napatingin na lamang si Damir kay Tanya nang bumagsak ang ulo nito sa balikat ni Damir. Mukhang mahimbing na natutulog. Baka napagod na. Hinayaan lang naman siya ni Damir na isandal ang ulo niya dito. Hindi niya hinahayaan ng kahit sino ang humawak sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit hinahayaan niya ngayon ang babaeng ito na matulog sa balikat niya. Nang makita ni Damir si Nico, ay bastos niyang pinaalis si Tanya sa balikat niya. Mabilis namang nagising si Tanya dahil doon. Pasensya ka na, hinging saad ni Tanya. Hindi naman siya inimikan ni Damir. Ito na lang ang in-order ko. Kumain na kayong dalawa. Saad niya naman, sa kanya ibinaba mga pagkain. Ikaw, kumain ka na ba? Pwede ka naman sumabay sa amin. Pauspan saad ni Tanya. Hindi na. Salamat. Kakain na rin kasi ako sa cafeteria ng kumpanya sa ibaba. Enjoy. Nakangiting saad ni Nico. Tinawa na lang siya ni Tanya. Wala namang kibo si Damir habang kumukuha ng pagkain niya. Naramdaman naman na ni Tanya ang gutom niya kaya kumain na rin siya. Marami pa siyang dapat tapusin. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain ay nagring naman ang cellphone ni Tanya kaya sinagot niya na yun. Hello po? Sagot niya rito. Ang Mami Carmina ito. Nandito kasi kami sa office ni Damir at pinagdala ko kayo ng pagkain. Nasaan ka ba? Para pagdating ni Damir ay sabay-sabay na rin tayong kumain? Saan sa kabilang linya? Napatingin naman si Tanya kay Damir na kunot-noo siyang nilingon. Kasi po, kumakain na po kami eh. Nahihiya pang saad ni Tanya. Sinong kasama mo? Si Damir ba? Mukhang masaya pa nitong tanong. Opo, Mami. Kasama ko po si Damir at nandito kami ngayon sa room kung saan ginagawa ang mga bagong collection natin. Kasalukuyan po kaming kumakain. Ganun ba? Ang akala ko kasi hindi kayo magkasama. O sige iha, kain kayo mabuti para hindi kayo nagugutuman. Masayang saad nito. Nakikinig lang naman si Damir sa usapan nilang dalawa. Anong sabi niya? Bakit daw?
Tanong niya naman na kay Tanya nang ibaba ng tawag. Nandun daw sila sa opisina mo ngayon. Ang akala kasi nila hindi pa tayo nakain, kaya nagpunta sila doon. Tanging okay lang naman ang sagot ni Demir sa kanya, saka ipinagpatuloy ang pagkain niya. Nang matapos sila ay muli nilang ipinagpatuloy ang mga trabaho nila. Halos buong maghapon ay doon lang umikot ang mundo nila. Abala na rin ang lahat para sa darating na show. Napapairap lang naman si Jaida habang pinapanood ang dalawa. Naiinis na lamang siya sa tuwing nag-uusap ang dalawa at malumanay lamang ang tinig ni Demir kay Tanya. Samantalang kapag siyang kausap ay palaging formal sa kanyang binata. Inis naman siyang umalis doon. Nagagalit pa rin siya sa kapatid niya dahil sa pag-alis dito sa kanya sa show. Tinungo niya na lamang ang kumpanya nila at pabagsak pang binuksan ang pintuan ng opisina ng daddy niya. Hindi niyo na ba talaga mapagsasabihan ng anak niyo yan? Daddy, ilang taong ko ito pinaghirapan tapos siya lang mag-aalis sa akin? Ano bang karapatan niya? Ano bang tingin niya sa sarili niya? Professional? Galit niyang sigaw sa daddy niyang abala sa pagbabasa sa mga papeles na nasa harapan niya. Well, I heard about it. Sa tingin ko'y ginawa niya lang ang trabaho niya bilang professional, iha. Ginawa ang trabaho niya? Daddy, inalis niya ako dahil sa personal na problema. Binitawan naman ng daddy niya ang hawak niyang papel sa kadiretsyon tiningnan ng anak. Sabihin mo sa akin, Jaida, ano ba sa tingin mong problema sa'yo ng kapatid mo? May nagawa ka ba sa kanya para ikagalit niya sa'yo? Tanong niya rito. Natahimik naman si Jaida sa tanong ng daddy niya. Inis siyang umalis sa office ng ama dahil mukhang patito si Tanyang kinakampihan niya. Hindi dapat maging matagumpay ang show. Iyon ang iniisip ni Jaida ngayon. Gusto niyang bumagsak si Tanya para magalit sa kanya si Damir. Gaya ng ginawa niya 7 taon na nakakalipas. Hindi niya kasi alam kung anong problema sa kanya para hindi siya mapansin ni Damir. Ang tagal niya na nagpapapansin kay Damir pero ni minsan hindi man lang siya pinansin ng binata. Tapos ngayon nakikita niya kung gaano siya kalumani makipag-usap kay Tanya. Kahit na hindi niya naman ito naaalala. Okay na ba lahat? Nandito na bang mga gagamitin? Ang mga models, handa na ba? Sunod-sunod na tanong ni Tanya sa mga staff na tutulong sa kanya sa show. Okay na po ma'am lahat. Ang lahat ng mga models ay mukhang excited sa show. Kahit na yung iba isang beses lang lalabas. Sa tingin ko magiging matagumpay ang show na dahil sa inyo ma'am. Nakangiting sagot ng isang staff. Bahagya lang namang umiti si Tanya saka tiningnan pa ang iba. Anumang oras ay magsisimula na ang show. Jasmine! Tawag niya sa sekretarya niya. Lumapit naman sa kanya si Jasmine. Ikaw nang bahala rito mamaya. Kailangan ko kasing lumabas. Kapag nagkaroon ng problema, tawagan mo ako kaagad. Sure, no problem. Saad naman ito. Minsan pang tiningnan ni Tanya ang kalagayan ng backstage. Saka siya lumabas at naupo sa harapan. Halos lahat ng mga mahahalagang tao naman ay nandito na. Magandang pagkakaayos ng stage. Mukhang handang-handa ka talaga. Saad ni Damir na makaupo siya sa tabi ni Tanya. Bahagya lang namang yumuko si Tanya para magbigay galang kay Damir. Hindi niya naman na ito makakausap dahil magsisimula na ang show. Nakaismid naman si Jaida na nakaupo sa likod nilang dalawa ni Damir at Tanya. Siya ang kilala supermodel ng kumpanya pero nandito siya at nanonood lamang sa isang malaking show ng kumpanya. Malamang marami na namang tanong sa kanya ang mga reporter dahil sa nangyari. Napapairap na lamang siya. Gustong-gusto niya na tuloy hilahin ang buhok ng kapatid sa kanya. Kakalad ka rin palabas. Inis naman siyang tumayo, saka umalis. Napatingin naman na silang lahat sa harapan na magsalita na ang host para formal na simulan ng show. Umayos naman na sa pagkakaupo si Tanya at pinanood ang mga models nilang maglakad at kung paano ipresenta ang mga suot nila mga dressing gowns. Blanco at seryoso lang naman nanonood si Damir. Mukhang hindi nga nagkamali si Tanya dahil kahit baguhang model ay magandang paglalakad nito at pagpapakita ng suot nila. Perfect na perfect din ang lakad ng mga ito. Pinag-cross naman ni Damir ang mga baraso niya at nakataon ang atensyon niya sa harap habang nakangiti naman si Tanya dahil talaga nakahanda ang lahat at alam niya na magiging tagumpay ang show. Habang abala ang lahat sa panunod sa labas ay nagkakagulo naman na sa backstage. Mabilis na lumapit si Jasmine sa mga nagkukumpulang staff. Ganon na rin sa nagagalit na designer. Anong ginawa mo sa dress ko? Bakit ganito lang nangyari? Galit na galit nitong Saad. Nakayuko naman na si Alicia dahil hindi niya talaga alam kung paano napunit at nasira ang harap ng dress niya suot. Sumagot ka! Sandali lang po, baka naman pwede pang magawa natin yan ng paraan. Malapit na siyang lumabas at siya na ang huli. Saan naman ni Jasmine? Inis naman binalingan ng designer ang sekretarya ni Tanya. Ano pang maayos dito? Sira na ang dress ko.
Sirang-sira na kaya paano pa ito maayos? Galit niya risaad kay Jasmine. Hindi naman na nagsalita si Jasmine at lumabas siya ng backstage. Halos gusto nang sabunutan ng designer ang model na may suot na gawa niyang dress ngayon. Inilibot naman ni Jasmine ang paningin niya at hinanap si Tanya. Nang makita niya naman na, ay nakayuko siya naglakad papalapit dito sa kabumulo. May malaki tayong problema ngayon. Nagagalit na ang designer na siya may gawa na isusot ni Alicia. Bulong niya kay Tanya. Napakunot naman ang noo ni Tanya dahil doon. Anong nangyari? Sumunod ka na lang sa akin para malaman mo. Huwag tayo rito mag-usap, baka mahalata tayo may malaki tayong problema. Saad niya? Tumayo naman na si Tanya at tahimik na naglakad patungong backstage. Sinundan naman siya ng tingin ni Damir dahil ramdam na may problema ang mga ito. Pumasok naman si Tanya sa backstage at naabutan pa niya designer na galit kay Alicia. What happened? Tanong niya sa mga ito. Lumapit naman ang designer kay Tanya habang hila-hila si Alicia. Nakikita mo ba kung ano ginawa ng model mo? Sinira niya ang dress kong 1 taon kong ginawa. Anong gagawin niyo ngayon dito ha? Halos kalahati ng buhay kong tinaya ko rito. Para lang matapos ko siya na maayos at maganda. Tapos sa isang iglap lang ay napunit. Ipapademanda ko model mong ito. Sigaw niya kay Alicia. Nanatili na kayuko lang naman si Alicia. What happened, Alicia? Bakit napunit ang dress? Kalmado lang naman tanong ni Tanya. Ma'am, hindi ko po alam. Maayos pa naman po yan na ibigay sa akin. Iniwan ko po kasi may isa pang dress akong isusuot bago ito. Pero nung nagpalit na po ako, ganito na po yung nakita ko. Hindi ko po talaga alam, ma'am, ang nangyari. Wala po akong kasalanan. Ayaw ko pong makulong. Halos maiyak na nitong Saad. Hinawakan naman ni Tanya ang parteng sinadya talagang guntingin. Anong gagawin mo ngayon dyan? Sirang-sira na ang gawa ko. Inis pa ring wika ng designer. Pinag-aralan pa naman ni Tanya ang dress. Hayaan mo ayusin ko. Give me a minutes para gawin ko. Ha? Hilaw pang natawan designer. At paano mo naman yung magagawa? Masyado na tayong gahol sa oras? I know. Kaya nga hayaan mong gawin ko ang nasira. Saka ka magbitiw na desisyon kung dapat mo nga bang i-demanda ang model ko. Bahala ka! Gawin mo kung anong gusto mong gawin. At kapag pumalpa ka sa gagawin mo, hindi lang model mo ipapakulong ko. Mataray pa niya Saad. Hubarin mo ang dress, Alicia. Utos ni Tanya dito. Mabilis namang sumunod si Alicia saka nagbihis sa dressing room. Nakasandal naman si Damir sa pintuan habang pinapanood ang nagkakagulo pang staff. Nakatingin siya ngayon kay Tanya na abalang nakatingin sa dress na nakalatag sa lamesa. Blanko lang naman ang reaksyon ng mukha niya. Ngayon niya titingnan kung ano nga bang magagawa ni Tanya at kung paano niya ito malulutasan ng problema. Tama ba talagang pinagkatiwala mo sa kanyang show? Tingnan mo yun ang model na pinalit siya sa akin. Mukhang wala maibubuga. Biglang singit ni Jaida habang nakangising nakatingin sa kapatid niyang salubong na salubong ang kilay. May tiwala ako kay Tanya. And now, let's see kung hanggang saan ang kaya niya. Kung paano niya malulutasan ng problema. Kung nagawa niya, siguro dapat ko pang pagpasalamatan ng taong gumawa niyan. Dahil ibig sabihin lang yan, isang professional at mapagkakatiwalaan si Tanya. Blanko niya lang sagot, saka tumalikod at bumalik na sa pwesto niya kanina. Inis namang umalis si Jaida. Lahat na lang yata ng plano niya nasisira. Ibigay mo sa akin ng gunting. Utos naman ni Tanya. Mabilis yung ibinigay ng mga staff niya. Ang partay may punit na iginunting niya. Nanlaki naman ang mga mata ng designer dahil sa ginawa ni Tanya. You already ruined it! You ruined my dress! God, I can't believe it! Galit ito sigaw saka lumabas ng stage. Hindi niya na kayang makita ang tuluyan na masira ang dress na pinaghirapan niya ng taon. Kalmado lang naman si Tanya sa ginagawa niya. Dahil alam niya kung anong dapat gawin. Hindi man alam na lahat pero hindi siya makikilala sa Paris kung hindi siya naging isang magaling na fashion designer. Pinagpatuloy niya lang naman ang ginagawa niya at nakangiti namang nanonood sa kanya mga models at ilang staff. Napapangiti na lamang si Jasmine dahil talagang magaling ang kaibigan niya sa paghawak ng gunting. Ilang minuto na lamang ay tatawagin na si Alicia for the final walk. Mabilis namang naiayos ni Tanya sa kanya ibinigay kay Alicia. Nagpalakpakan naman ng mga model sa staff nang matapos iyon. Lumabas naman na si Tanya kasama ng sekretary niya at naupo na ulit siya sa upuan niya katabi ni Damir. Nakatingin naman si Damir kay Tanya at hinihintay kung ano nga bang magiging kalalabasan ng ginawa ni Tanya. Muling nagsalita ang host. Napaayos naman si Damir sa kinuupuan niya nang lumabas na ang model nilang may suot ng dress na nasira. Kalmado lang naman si Tanya at napangiti na makita ang naging resulta ng gawa niya. Hindi na rin masama, but the original design is the most beautiful for me.
Nakataas na ang kilay ng mataray na designer. Napangiti naman si Damir dahil mukhang mas naging maganda pa nga ang dress na ayusin niya ni Tanya. Napapairap na lamang si Jaida nang makita niyang nakangiti si Damir na ngayon niya lang nakita. Inis na siya sa kapatid niya dahil ano bang meron dito? Dahil kahit hindi siya naalala ni Damir, ay nasa kanya pa rin ang atensyon ng binata. Nang matapos ang show, ay sabay-sabay na nagpalakpakan na lahat ng mga models at staff dahil matagumpay ang show na ginawa nila. Good job everyone! You can rest now! Nakangiting saad ni Tanya. Nakita niya naman ang designer kanina na galit kaya nilapitan niya na. Now, tell me, what is your decision? Tatanggapin ng kumpanya kung ano mang pinsala na gawa namin. Saad niya rito. Pinag-cross naman ng designer ang mga braso niya at mataray na nakatingin kay Tanya. Never mind! Hindi naman na rin masamang ginawa mo. Hindi ko akalain na hindi ka lang magaling mag-handle ng mga models niyo. Hindi ko nabalitaan na magaling ka rin pala designer. Kalimutan mo na lang kung ano sinabi ko sa inyo kanina. Pagpasensyahan mo na rin ako. Saad niya. Ngumiti naman sa kanya si Tanya. Thank you. Yun na lamang ang sinabi niya at tinalikuran na siya ng designer. Napabuntong hininga na lamang siya dahil ang akala niya ipapalpak na naman lang siya. Good job, Miss Montelivalo. Hindi ko alam na magaling ka pala sa magaling. Let's have a dinner. Pag-aaya naman ni Damir dito. Napatitig lang naman si Tanya kay Damir dahil inimbita siya nitong kumain. Narinig ko kasi sa sekretarya mong hindi ka pa nakain dahil maaga pa lang ay nandito ka na. Mapapahiya ako kapag tinanggihan mo ako. Saad niya naman. Sure, gutom na rin kasi ako. Wika naman ni Tanya na bahagya pang ikinangiti ni Damir. Sabay naman na silang dalawa na lumabas ng stage. Tanya, Iha! Congrats! Successful ang show ng dahil sa'yo. Narinig ko pang nangyari sa likod ng stage. Talagang maaasahan ka. Natutuwa naman saad ng mami ni Damir na magkita sila sa labas. Ginawa ko lang naman po kung anong trabaho ko. Nakangiti naman sagot ni Tanya. Siya nga pala, may lakad ba kayong dalawa? We're going to eat for dinner po. Wanna join us? Tanong naman ni Tanya na mabilis na inilingan ni Carmina. Hindi na, makakaabala lang kami sa inyong dalawa saka kumain na kami. Sagot naman ni Carmina. Nakangiti lang siya habang nakatingin sa dalawa, lalo na sa anak niyang seryoso na nakikinig sa kanilang dalawa. Kung ganun, Mami, mauna na kami. Saad naman ni Damir. Mabilis na gumilid ang mami niya at natutuwa pang tinitigan ng dalawa. Dumiretso naman ang mga ito sa kotse ni Damir. Hindi man makaalala ang isip niya. Malamang nakikilala siya ng puso niya. Kinikilig pang saad ni Carmina. Tuluyan naman nakaalis sa sasakyan ni Damir at dumiretso na sila sa isang restaurant. Nauna na lumabas si Tanya na makarating sila. Inilibot pa niya ang paningin niya sa katiningnan si Damir na hinawakan na siya sa kamay. Napatingin tuloy siya rito dahil sa paghawak ni Damir sa kamay niya habang sabay sila naglalakad papasok ng restaurant. Sa susunod, kumain ka na muna bago mo asikasuhin ang ibang bagay. Paano kung bigla ka na lang nawala ng malay habang nasa kalagitnaan pa lang kayo ng show? Baka mas malalang problema pa ang nangyari. Saad naman ni Damir nang makaupo sila. Are you listening? Tanong niya kay Tanya nang hindi niya marinig ang sagot nito. Yes, I know. Sagot niya. Muli namang ibinalik ni Damir ang paningin sa menu saka sinabi sa waiter ang order niya, gano'n na rin kay Tanya. Congrats, hindi ko nasabi yung kanina dahil abala ka. Talaga nga mapagkakatiwalaan ka at magaling. I'm glad that you're part of my company. Dagdag pa ni Damir na ikinangiti lang ni Tanya. Parang hindi tuloy siya sanay na mapuri na isang Damir de la Madrid. Tahimik naman na silang dalawa na kumain. Paminsan-minsan ay nililingon ni Tanya si Damir pero nakatuon naman ang atensyon nito sa pagkain niya. Napapansin niyang minsan na hindi na siya formal na kausapin ni Damir. Ayaw niya mag-assume na baka naaalala na siya nito pero baka itinatago niya lang. Kung naaalala naman na siya ng binata, ano pang dahilan nito para itago? Napailing na lamang si Tanya. Pinagpatuloy niya naman ang pagkain niya dahil gutom na siya tapos kung ano-ano pang iniisip niya. Halos maubos pa niya lahat ng na-order niyang pagkain dahil sa gutom niya. Ano naman sana kung naubos niya? Alam naman nila kung paano siya napagod sa paghahanda sa show. May gusto ka pa bang puntahan o magpapahinga ka na? Tanong ni Damir na naglalakad na sila palabas ng restaurant. Nag-iisip naman si Tanya kung meron nga ba. Wala naman. Pero gusto ko muna maglakad-lakad tayong dalawa. May malapit na park dito. Gusto mong pumunta? Sure. Sagot naman ni Tanya. Sumakay naman na silang dalawa sa kotse sa katinungang parke na sinasabi ni Damir.
Gaya ng sinabi ni Tanya ay naglakad-lakad naman muna silang dalawa. "Can I ask?" Biglang tanong ni Damir habang naglalakad sila. Bakit nga pala halos lahat ng tao ay hindi alam kung saan ka nagpunta? Tumakas ka ba? Tanong nito na ikinahinto naman ni Tanya sa paglalakad kaya napahinto rin si Damir. Mapait pang napangiti si Tanya dahil sa klase ng tanong na binata. "Hindi naman. May nangyari lang kasi 7 years ago. May isang taong nagpapunta sa akin sa Paris para hindi ko marumihan ang pangalan niya." Sagot niya naman saka naupo sa pinakamalapit na bench sa kanilang dalawa. "For what reason? Is it a girl or a man? Isang taong mahalaga sa'yo?" Tumango naman sa kanya si Tanya. "Isang lalaki. Basta hindi ko na rin maalala kung ano ba talaga nangyari. Kasi matagal na panahon naman na rin yun. Ang kaso hindi ko alam na sa pagbabalik ko, hindi niya na ako maalala." Bakas ang lungkot sa tinig niya habang nasa kalangitan ang tingin niya. "Why? What happened to him?" "Hindi ko rin alam kung ano. Dahil nasa Paris naman ako ng 7 taon. Hindi naman na mahalaga sa akin kung ano nangyari sa nakaraan dahil maganda naman na naidulot nun sa akin. Minsan kasi, ang mga nangyari sa nakaraan ay may maganda palang dulot sa kinabukasan. Ipinagpapasalamat ko na lang kung ano nangyari dati." "Pero hindi ka ba nalulungkot dahil yung mahalagang tao para sa'yo hindi ka na niya maalala?" Tanong pa nito na ikinangiti lang naman ni Tanya. Nagugulahan tuloy siya dahil parang nagiging madaldal ngayon si Damir sa kanya kahit na wala naman itong maalala. Hindi rin niya napapansin ni Damir dahil komportable siyang kausapin si Tanya. Tila ba isang taong matagal niya nang kilala? Nanatili naman silang dalawa sa parke na iyon at pareho na sila ngayong nakatingin sa payapang kalangitan. Hanggang kailan kaya mananatiling walang maalala si Damir? Dumating kaya ang araw na muli niyang maalala kung sino si Tanya sa buhay niya? Malaman kaya ni Tanya kung sino ang taong sumira sa kanya 7 years ago? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.